Nanay Lorna, nangingibabaw ang pagiging maawain. Si Ma'am Aya na ang hahawak ng budget mula sa sponsor. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like para lagi kayong updated sa aking mga uploads. Sa bidyong ito, ibinahagi ni Ma'am Aya na ipinagkatiwala na ni Ma'am Tess sa kanya ang paghawak ng budget para kay Nanay Lorna. Ayon sa kanya, bumili siya ng isang sakong bigas ngunit hindi niya ito ibinigay ng buo. Sa halip, nirepack muna niya ito upang araw-araw silang makapaghahatid ng tig-3 kilo ng bigas at ulam kay nanay. Paliwanag ni Ma'am Aya, hindi maaaring ibigay agad ang buong sako dahil nangingibabaw ang pagiging maawain ni Nanay Lorna. Kahit anong payo raw ang gawin nila tungkol sa pagbabudget, hindi ito nasusunod. Noong una, may nagpadala ring pera si Ma'am Rose para sa isang sakong bigas, ngunit agad itong kinuha ni nanay at sa loob lamang ng isang araw ay naubos dahil ipinamahagi niya sa mga kamag-anak. Dahil dito, napagdesisyonan na si Ma'am Aya na ang magbabudget ng pang-araw-araw na pangangailangan nila nanay. Hindi raw pwedeng puro bigay ng bigay dahil sa huli, si nanay din ang mauubusan. Habang nagre-repack ng bigas, inunahan na ni Ma'am Aya ang mga posibleng mag-isip na kinukuha nila ang budget para kay nanay. Nilinaw niyang hindi nila sinasabi kay nanay na may natitira pang pondo sa kanilang bahay dahil siguradong babalikan ito at maaaring maubos na naman agad. Minsan pang araw ay sila mismo ang nagbibigay mula sa sarili nilang pera para lamang masuportahan si Nanay Lorna. Bukod sa bigas, nagbibigay rin sila ng tulong para sa sakahan ni nanay, lalo na kung hindi makapunta si Ma'am Aya dahil may inaasikaso rin siya sa sarili nilang bukid. Sa pagkakataong ito, 1 kilo ng isda ang binili niya bilang ulam. Ayon sa kanya, hindi pwedeng sardinas o noodles na lang palagi. Mas maganda raw sana kung ihahalo ang sardinas sa gulay para mas masustansya, ngunit napapansin niyang diretsahang inuulam ito nila nanay kaya mas pinili niyang isda na lang ang dalhin. Pagdating sa bahay nila Nanay Lorna, kasama niya ang mga apo. Iminungkahi pa ni Ma'am Aya na mas masarap ang isda kapag may malunggay, at wala namang problema dahil may malunggay sa tabi ng kanilang bahay. Kinamusta rin niya si nanay dahil 2 araw na itong hindi nakakapag-upload ng video sa kanyang YouTube channel. Sumagot si Nanay Lorna na pumunta siya sa kanilang sakahan na tinamnan nila ng mais noong nakaraan kasama si Ma'am Aya. Tiningnan niya ang kanilang mga tanim at ayon sa kanya, sobrang tataba na raw ng mga ito. Bukod sa kanyang mga apo, kasama rin ni nanay ang kanyang asawa, pati sina Nanita at Juanita. Ngayong araw lamang sila nakauwi matapos ang ilang araw na wala sa bahay. Ang naiwan doon ay ang kanyang mga apo, sina Nanita at Juanita. Ikinwento ni nanay na pagdating niya kanina ay nagulat siya kung bakit naroon ang asawa ni Juanita. Naghiwalay na pala ang dalawa kaya umuwi si Juanita kay nanay. Nangako raw si Juanita na hindi na siya makikipagbalikan dahil hindi maganda ang trata ng pamilya ng lalaki sa kanya at sinasabihan pa siyang pangit. Kaya agad tinanong ni nanay ang lalaki kung bakit ito pumunta at ano ang sadya nito. Sa huli, tinanggap muli ni Juanita ang kanyang asawa. Ayon naman kay Ma'am Aya, mabuti at tinanggap ulit ni Juanita ang lalaki dahil sa huling video nila ay sinabi nitong hindi na talaga siya makikipagbalikan. Tinanong din ni nanay si Juanita kung bakit niya ito tinanggap muli. Sagot ni Juanita, nakakonsensya raw kung hindi niya tatanggapin dahil nag-effort talaga ang lalaki na sundan at puntahan siya. Naunawaan naman ito ni Nanay Lorna dahil para sa kanya, kung sumunod ang lalaki kay Juanita, ibig sabihin ay mahal talaga siya nito. Tinanong ni Ma'am Aya si nanay kung ano ang trabaho ng asawa ni Juanita at kung si Nanay Lorna na naman ba ang magpo-provide ng pagkain sa kanila, lalo na't bagong mag-asawa ang dalawa at wala pang hanap buhay. Sinabi ni nanay na patitirahin niya ang mag-asawa sa Perero upang magkaroon sila ng trabaho. Ipinaliwanag din ni Ma'am Aya sa mga viewers na mabuti na lamang at na video ang usaping ito upang malinaw na ang budget mula sa sponsor ay sapat lamang para sa itinakdang tulong. 3 kilo ng bigas lamang kada araw ang kaya nilang ibigay, at kailangang pagkasyahin iyon ni Nanay Lorna. Ipinaliwanag din ni Ma'am Aya sa mga viewers na mabuti na lamang at na video ang usaping ito upang malinaw na ang budget mula sa sponsor ay sapat lamang para sa itinakdang tulong. 3 kilo ng bigas lamang kada araw ang kaya nilang ibigay, at kailangang pagkasyahin iyon ni Nanay Lorna. Dagdag pa ni Ma'am Aya, kung kukulangan ang 3 kilo sa isang araw, sila na naman ang magdadagdag mula sa sarili nilang pera, at sa huli ay sila rin ang mauubusan.
Nakiusap si Ma'am Aya kung maaari niyang makausap si Juanita at ang asawa nito, at pumayag naman si Nanay Lorna dahil nangako na rin si Juanita na hindi na siya babalik sa pamilya ng lalaki. Chris ang pangalan ng asawa ni Juanita. Pinayuhan ni Ma'am Aya si Nanay Lorna na gabayan ang mag-asawa at turuang magsumikap. Hindi pwedeng si Nanay Lorna na naman ang laging mag-aasikaso sa kanila. Iminungkahi niyang magtanim sila ng gulay. Ikinwento ni Ma'am Aya na ganoon din ang itinuro niya noon sa kanyang pamangkin nang bago pa lamang ito sa kanila. Tinuruan niya itong magtanim at sinabihang unahin ang mga gulay na mabilis pagkakitaan. Binigyan niya ito ng mga buto ng pechay at pipino. Sa ngayon, nakaahon na raw sa buhay ang kanyang pamangkin at lagi itong nagpapasalamat kay Ma'am Aya dahil sa gabay at tulong na ibinigay niya. Dagdag pa ni Ma'am Aya, hindi naman pwedeng habang buhay na umaalalay sa iba dahil darating ang panahon na mapapagod at mag-asawa rin ang tumutulong. Ang laging sinasabi ni Ma'am Aya sa kanyang mga pamangkin ay kapag may tumulong sa kanila, dapat nila itong suklian ng magandang kinalabasan. Kaya naman, patuloy silang nagsumikap sa pagtatanim ng mga gulay. Dahil dito, hindi na sila nagugutom sa araw-araw. Napatawa na lamang si Ma'am Aya dahil minsan pang-araw, siya na ang nanghihingi ng gulay mula sa kanyang mga pamangkin. Ano kaya ang kalalabasan ng pag-uusap nila Ma'am Aya at Juanita, at ng asawa nito? Abangan sa part 2.